Ipinasubpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga dokumento na nasa hard drive umano ng whistleblower na si Ben Herluy na naging basihan ng ulat ng isang pahayagan kaugnay ng mga nasasangkot sa pork barrel scam. Nadagdagan naman ang mga kongresistang nakalista sa NAPO list na isinumiti kahapon ni Justice Secretary Laila De Lima sa Senado kumpara sa listahan na mula kay Secretary Ping Lacson. May nusigo si Jamsi Sante. Pareho sa nakalista sa Napoles ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang 12 dati at kasulukuyang senador na nasa Napoles ni Justice Secretary Laila De Lima. Sila Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Tito Soto, Loren Legarda, Coco Pimentel at dating Senador Manny Villar. Gayon din sina Senador Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan at yumaong Senador Robert Barbers. Pati sina Senador Francis Cheese Escudero at J.V. Ercito na dating congressman. Nakalista rin ng 68 dati at kasulukuyang kongresista sa parehong listahan. Pero hetong pagkakaiba, sa listahan ni De Lima, may mga sulat kamay na dagdag pangalan daw ng mga kongresista at mga nag-ahente ng mga transaksyon. Pero mahirap silang mabasa dahil malabo ang kopyang ipinasa ni De Lima sa Senate Blue Ribbon Committee. Bukod sa pagkakaibang yan, ang listahang dala ni De Lima, pirmado hindi tulad ng kay Lacson. Nilagdaan ito noong April 22, araw ng puntahan ng kalihim si Napoles sa ospital ng Makati, kung saan sinasabing ikinanta ni Napoles lahat ng nalalaman niya sa pork barrel scam. Gayunman, hindi tulad ng mga dokumento ni Lacson na meron ng iba pang detalye ng scam, listahan pa lang ang naibigay ni De Lima at wala pang pirmadong affidavit na isusumite niya sa susunod na Huwebes. Pero kahit ang listahan, kulang pa raw dahil sa susunod na linggo pa ito makukumpleto. Hindi tiyak kung ang kulang ay ang mga dinagdag sa listahan ni Napoles ayon sa source ng GMA News. Janet Lim Napoles is still, and her lawyers are still completing the affidavits. That's why they asked for a 1-week extension. As to the affidavits, we agreed to give her 1 more week. But I did not agree to the list. Ipinasabpina na rin ang mga files na nasa hard drive umano ng whistleblower na si Ben Herluy na basihan ng listahan ng Philippine Daily Inquirer ng mga mambabatas na nakatransaksyon di umano ni Napoles. Yan ay kahit sinabi na ng kampo ni Luy na hindi nila makumpirma ang listahan. Jamsi Sante, GMA News.